Medyo tinanghali na po kami ng gising. Puyat po kasi lagi. At ginigising ko na nga po si Chiki. Ayan, tinatapik-tapik ko yung likod at gumising naman siya. Akala ko babangon na siya. Yung pala, inaantok pa siya. Akala mo laging may lakad tuwing gabi. Lagi din siyang puyat. Kasi nga po, lagi siyang nagpapatimpla ng didi. At ayan, habang sabi ko, alis na tayo pagtitindan. Ayan, bagsak, natulog ulit. O, diba? Akala nyo, tao lang yung kahirapan magising. Ginigising ko si Chiki kasi pupunta na kami dito sa tindahan. At nung nagising na si Chiki, pumunta kami dito agad sa tindahan. Siyempre, nagtitinda na naman kami. Pabili ng milk. Naawa din ako nung ginigising ko si Chiki kasi nga po pinapabayaan ko sana po siya matulog hanggat gusto niya. Kaya lang po talaga, wala po talagang maiwan dun sa amin. Kailangan din namin po magtinda. Kaya inaantay-antay ko siya nung magising. Inaabot kami ata ng alas 11. Kaantay-antay at saka si Tatay Jules na lang yung nauna sa tindahan para makapagtinda. At humabol na lang kami ni Chiki nung nagising na. Tulad nga po na sinasabi ko, wala pong naiiwan sa bahay. Kaya kailangan dalhin ko si Chiki dahil mataas po yung taas namin, yung sa may second floor. Baka mahulog po si Chiki po. Pinapabayaan namin doon sa kwarto, tsaka kaya din po niya itulak yung karton. Ang lakas ni Chiki, kahit nilagyan na namin ng harang, pag ginusto talaga niyang itulak, bubuelo siya, tatakbo tapos sabay tulak doon sa karton. Yun po ang kinakatakot namin, na baka pag wala kami, iiwan namin siya doon sa bahay, mahulog po siya. Mabuti yung dalawa naming buddies, malalaki na si Tupi at saka si Fighter. Si Tupi naman, anytime pwede umakyat sa itaas. Ang problema, si Fighter, hindi talaga yun umaakyat, hindi katulad ni Tupi. Sinisilip-silip niya si Chiki. Yun nga lang, pag nagharutan, baka itulak din lalo ni Tupi yung karton, mahulog talaga silang dalawa. Ayan, inaantok-antok na siya habang nagbibinta kami. Naaaliw naman po yung mga bumibili sa kanya. At yun nga, busog pa siya kasi bago po kami pumunta sa pwesto, pinapadidi po. Pagsapit ng hapon, pinalabas ko silang magtatay. Ayan, magpapahangin-hangin at panonood ng mga dumadaan na sasakyan. Ang kaso yung mata ni Chiki lagi na sa akin. Akala mo lagi ako may hawak na didi. Ang didi lang lagi ang pinoproblema nito. So, di ba napaka-cute? Paano kaya kung tinapon to? Di sana wala kaming Chiki. At nang kumain na kami pag-uwi namin, aba, natakamba naman sa kanin. Nakita niya yung may sabaw at gusto na talaga din niyang kumain. Ayaw niya tuloy dumedi. At pinatikim na lang din namin kasi nagwawala talaga siya. Nilagay sa palad yung kanin at saka sabaw. Kumakain naman din si Tupi. O, diba? Nakakakit talaga ni Tupi. Nakakaaliw. Ayun po kasi ang nakita niya yung ulam namin na gulay at saka kanin ng hapunan po namin yan. O, diba? Nakikikain na rin si Tupi. Parang ayaw na niya ata ng gatas. Parang ayaw. Gusto na niya yung may sabaw.